Sa katahimikan ng gabi, sa isang silid na bahagya lamang sinisindihan ng ilaw mula sa lampara, tanging ang tunog ng dalawang katawan na nakpupunyagi ang maririnig. Ang maungol na pinipigilan, ang pahahabol ng hininga, at ang mahinang kaluskos ng mamahaling kumot. Ang pawis ay namumuo sa kanilang gabalat, isang patunay ngang init na hindi lamang dulot ng silid, kundi ngang alap na pagnanasa. Sa ilalim ng isang lalaking mas matanda, mas malakas, ang katawan ni Isabel ay parang isang instrumentong tinutuktok sa unang pagkakataon, bawat nota ay pinahalong sakit at sarap. Huwa po. Ginoong Marco. Hindi ito tama. Bulong niya, ang kanyang masalita ay halos malunot sa sarili niyang hinihingal. Ang kanyang makamay, sa halip na itula ito, ay tila may sariling isip na kumakapit sa malapat nitong likod, sa muscles na tumitigas sa bawat galaw. Ang boses niya ay isang paksusumamo, ngunit ang katawan niya ay isang paksuko. Ang silid ay saksi sa kanilang pag-isa, sa isang sayawng kasalanan at pangangailangan, kung saan ang anino nila sa dingding ay nagiging isa. Ngunit bago pa man dumating ang gabing iyon, bago pa man makasala ang magakatawan at damdamin, mayroong isang simula. Ang lahat ay nasimula sa isang pangangailangan, isang anunsyo na naghahanap ng isang tuto. Si Marco, isang kilalang arkitekto sa kanyang edad na 42, ay isang biyudo na isang pinalalaki ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Leo. Ang kanilang bahay, isang obra maestra ngang modernong disenyo, ay malaki, malinis, at puno nga mamahaling bagay, ngunit kulang sa init, kulang sa buhay. Ang katahimikan dito ay halos nakakabingi, isang paalalang kalungkutang naiwan ng kanyang yumaong asawa. At sa gitna ng malawak na espasyong iyon, isang araw, pumasok si Isabel. 21 taong gulang. Isang mag-aral ngang panitikan na may mga matang nangungusap at isang ngiting kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid. Dumating siya upang turuan si Leo, upang punan ang nga oras ng bata ang kaalaman. Hindi niya alam na sa kanyang pagdating, hindi lamang ang isipan ng bata ang kanyang pupunuin, kundi pati na rin ang isang malaking puwang sa puso ng ama nito. Sa simula, ang kanilang ugnayan ay formal, may pagitan, may respeto. Ngunit sa paglipas ng mga araw, sa mga hapong nagiging gabi sa loob ng tahimik na bahay na iyon, ang hangganan sa pagitan ng amo at empleyado, ng isang biyudong ama at isang batang tutor, ay dahan-dahang nabubura. Ang nga tingin ay nagsimulang matagal, ang nga pag-usap ay nagsimulang lumalim, at isang ipinagbabawal na kuryente ang nagsimulang dumaloy sa hangin, naghihintay lamang ng tamang sandali upang magliyap at sunugin ang lahat. Ang pagdatagpo. Doon naman talaga nagsisimula ang lahat, hindi ba? Sa isang simpleng pagtatagpo ng dalawang tao, sa isang partikular na oras at lugar, na tila ba itinakdang ang tadhana. Ang sa kanila ay nagsimula sa loob ng isang opisina, isang kwartong napapalibutan ng salamin at bakal, kung saan ang bawat bagay ay nasa tamang lugar, isang refleksyon ng isipan ng may-ari nito. Si Marco ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogani, ang kanyang makamay ay makasalikop sa ibabaw nito. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog, na iwan ng kulay kahel na sina na tumatama sa mga architectural model na nakahilera sa isang estante. Ito ang kanyang mundo, isang mundong kontrolado, organisado, at higit sa lahat, tahimik. Nakailang panayam na siya sa araw na iyon. Mayroong isang matandang guro na masyadong masalita, isang bagong graduate na masyadong kabado, at isang babaeng tila mas interesado sa yaman ng bahay kaysa sa pagtuturo. Pagod na si Marco, naisip niyang marahil ay dapat na lang niyang itigil muna ang paghahanap. At saka bumukas ang pinto, pumasok si Isabel, at kasabay niya ay ang isang hihip ng hangin na tila napabago sa kapaligiran ng silid. Hindi siya nakasuot ng magarbong damit, isang simpleng puting blusa lamang at maong na pantalon. Ang kanyang buho ay nakatali sa isang simpleng ponytail, may ilang hibla na nakawala at humahaplos sa kanyang pisngi. Sa kanyang nga bisip, mahigpit niyang hawa ang isang folder, na parabang ito ang kanyang kalasa sa isang hindi pamilyar na mundo. Walang kolorete sa kanyang mukha, tanging ang natural na pamumula nga kanyang nga labi at pisngi. Ngunit ang nga mata niya ang unang napansin ni Marco. Malalim, maitim, at may isang uri ngang kalinawan na tila kayang aninagin ang kaluluwa ng isang tao. Sa matang iyon, walang pakukunwari, walang kaba, tanging isang seryosong intensyon. Umupo siya sa siyang nasa harapan ng mesa, at sa unang pagkakataon sa buong araw na iyon, naramdaman ni Marco na umayos siya na upo,
nabigla siyang naging interesado. Sinimulan niya ang panayam sa makaraniwang tanong tungkol sa kanyang pag-aral, sa kanyang karanasan. Sumasagot si Isabel ng may katalinuhan at kumpiyansa. Ang kanyang boses ay mahinahon, malambing, ngunit may bigat ang bawat salita. Habang nagsasalita siya tungkol sa panitikan, sa mga makata, sa kapangyarihan ng salita, nakita ni Marco ang isang kislap sa mga mata nito, isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman, lalo na sa sarili niya. Pero habang pinapakinggan niya ang nga salita nito, ang isip ni Marco ay nasimulang maalakbay. Pinamasdan niya ang paraan ng paggalaw ng nga labi nito habang bumibikas ng nga salita. Ang paraan ng marahan niyang peksukle sa buhok na nakawala gamit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang nga kamay, nakapatong sa ibabawang folder, ay balingkinitan at pino. Bigla niyang naramdaman ang sarili niyang edad. 42. Naramdaman niya ang gaspang ng sarili niyang nga kamay na sanay sa pagguhit ng nga plano at pagpapatakbo ng isang kumpanya. Naramdaman niya ang bigat ng nga taon, ang bigat ng kalungkutan sa kanyang nga balikat. At sa harap niya, ay isang dalaga, 21, ang simula pa lamang nganyang buhay. May isang bagay sa presensya niya, isang bagay na sariwa at puno ng buhay, na tila isang sampal sa kanyang matagal nang natutulo na damdamin. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Kailangan niya ng tutor para kay Leo, iyon lang, walang iba. Sa panit naman ni Isabel, ang unang impresyon niya sa bahay ay paganga at kaunting takot. Napakalaki nito, napakatahimik, na parabang bawat yapak niya ay umalingaw-ngaw. At ang lalaking nasa harap niya, si Ginong Marco, ay tila isang estatwa na nabuhay. Seryoso ang kanyang muha, may maguhit sa pagitan ng kanyang kilay na nagsasabing palagi itong malalim na nag-iisip. Ang kanyang damit ay simple ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay may mahibla ng pila sa kanyang sentido, isang palatandaan ng kanyang edad at karunungan. Sa una, nakaramdam siya ang kaba. Ngunit nang maksimula itong maksalita, narinig niya ang lalim at init sa boses nito. At nang matama ang kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagay sa likod ng seryosong anyo. Nakita niya ang isang kalungkutan, isang pangungulila na hindi kayang itago ngang mamahaling kaswatan o ngang malawa na opisina. Nakita niya ang isang ama na naalala para sa kanyang anak. Nakita niya ang isang lalaking maisa. Habang sumasagot siya sa mga tanong nito, pinaaralan niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang mapinong linya sa gilid ng mga mata nito, ang matangos nitong ilong, ang paraan ng pagkagat nito sa ibabang labi kapag may inisip na malalim. May isang banayad na amoy na namumula rito, hindi matapang, isang bagay na malinis at panglalaki. Naramdaman niya ang katahimikan ng buong bahay na bumabalot sa kanilang dalawa sa loob ng opisina. Isang katahimikan na hindi comfortable, kundi isang katahimikang puno nga hindi masabing salita, ng mga kwentong nakatago sa mga pader. At sa halip na matakot, nakaramdam siyang kakaibang awa, isang pagnanais na maunawaan ang lalaking ito. Ang panayam ay hindi natagal. Sa huli, tumayo si Marco, inilahat ang kanyang kamay at sinabing, "Tinanggap ka na, Isabel. Maari ka nang magsimula bukas." Nagulat si Isabel sa bilis ng desisyon, ngunit mas nagulat si Marco sa sarili niya. Ang pagpindot ng kanyang palat sa malambot na kamay ni Isabel ay napadala ng isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Isang mainit, banayad na kuryente. Mabilis nilang binitawan ang isa-isa. Hinatik niya ito sa pinto. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, ang tanging maririnig ay ang kanilang ngayaba. Walang nagsasalita. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng isang tensyon na hindi nila maintindihan. Nang makarating sila sa pinto, lumingon si Isabel at ngumiti. "Maraming salamat po, Ginong Marco. Pangako, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya." Ang ngiting iyon ang tumata sa isip ni Marco. Isang ngiting toto, walang halong pakukunwari. Tumango lamang siya bilang sagot, hindi makahanap ng mga salita. Pinanot niya itong maglakad palayo, ang kanyang figura ay paliit ng paliit hanggang sa tuluyan nang mawala sa likod ng malaking gate. Nang maksara ang pinto, naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Biglang, ang katahimikan ng kanyang bahay ay naging mas mabigat, mas malalim. Ang presensya ni Isabel, kahit sa sandaling iyon, ay tila nagbigay ng pansamantalang liwanag, at sa paalis nito, mas naging halata ang kadilimang matagal nang namumuhay doon. Napatingin siya sa isang larawan sa ibabaw ng piano,
ang larawan ng kanyang yumaong asawa, nakangiti. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang maliit na kirot ng pagkakasala, isang kasalanang hindi niya pa naman ginagawa, ngunit tila nagbabadya ng dumating. At nagsimula na nga ang nga araw. Ang nga araw na mayroon ng bagong ritmo, isang bagong himig na unti-unting pumupuno sa nakabibinging katahimikan ng malaking bahay. Tuwing alas 3 ng hapon, maririnig ang mahinang tunog ng doorbell, at alam na ni Marco, kahit hindi tumingin sa orasan, na dumating na si Isabel. Ang kanyang pagdating ay naging hudyat, isang palatandaan na ang mahaba at malungkot na hapon ay makakaroon ng kahit kaunting buhay. Para kay Leo, ang pagdating ni Isabel ay ang pinakahihintay niyang bahagian araw. Hindi nagtagal, ang tutor at estudyante ay nagkaroon ng isang ugnayan na higit pa sa paaral. Si Isabel, sa kanyang likas na kabaitan at pasensya, ay natuklasan ang malungkot na mundong gata. Nalaman niya na si Leo ay mahilig gumuhit, kaya't isinasama niya ang sining sa kanilang nga aralin. Nalaman niya na takot ito sa kulo, kaya sa tuwing umulan, nagbabasa sila ng makwentong pakikipasapalaran para malibang ito. Dinala ni Isabel ang tawa sa loob ng bahay, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Marco. Minsan, habang naglalakad siya papuntang kusina, naririnig niya ang halaha ni Leo mula sa hardin, at kasunod nito ay ang malambing na tawa ni Isabel. Humihinto siya sa kanyang paglakad, ipinipikit ang kanyang mata, at dinadama ang tunog na iyon. Para itong musika sa isang disyerto, isang bagay na halos nakalimutan na niyang posible pa palang marinig sa luem sarili niyang pamamahay. Ang tawang iyon ay may dalang tamis, ngunit may kasama ring kirot, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Si Marco naman ay nakaroon ng sariling ritual. Sa tuwing dumarating si Isabel, mananatili siya sa kanyang opisina, ngunit palagi niyang iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Isang maliit na siwang, sapat lamang para marinig ang kanilang nga boses, sapat lamang para masilip paminsan-minsan ang nangyayari sa sala. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ito para masigurong naaral ng mabuti si Leo, para mabantayan ang kanyang anak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Ginagawa niya ito para sa sarili niya. Ang boses ni Isabel ay naging parang isang pampakalma sa kanyang magulong isipan. Pinapakinggan niya ang paraan nito mapaliwanag ng isang mahirap na aralin sa matematika. Ang kanyang boses ay hindi tumataas, palaging kalmado at puno ng pangunawa. Pinapakinggan niya ang pagbasa nito nga natula. At ang mga salita ay tila nakakaroon ng bagong kahulugan, ng mas malalim na emosyon. Ang opisina niya, na dati niyang kanlungan mula sa mundo, ay naging isang observation post, isang lugar kung saan siya nagiging isang tahimik na manonot sa unti-unting pagbabago ng kanyang sariling buhay. At habang tumatagal, hindi na lamang ang nga boses nila ang kanyang napapansin. Nagsimula niyang kabisaduhin ang mga maliliit na detalye tungkol kay Isabel, mga bagay na hindi naman dapat mahalaga, ngunit para sa kanya ay nagiging sentro ang kanyang atensyon. Nakikita niya ang paraan ng pagsingit nito ngang ilang hibla ang buhok sa likod ng kanyang tainga kapag seryoso itong nababasa. Ang tainga niyang maliit at maputi, na minsan ay natatakpan ng mahaba at itim niyang buhok. Napapansin niya ang bahagyang pakagat nito sa kanyang ibabang labi kapag nahihirapan si Leo sa isang tanong, isang senyales ng kanyang matinding konsentrasyon. Napapansin niya ang kanyang kamay, kung paano nito hawakan ang isang lapis, ang mga daliri niyang mahahaba at payat, na may malilinis na kuko. Simple lamang ang kanyang pananamit, madalas ay t-shirt at pantalon lamang, ngunit sa mata ni Marco, ang simpleng kasuotan ay mas lalong nakpapatingkat sa kanyang natural na hubo. Sa kanyang balingkinitang baywang at sa banayat na kurbangang kanyang balakang. Minsan, kapag lumalabas siya para kumuhang kape, dadaan siya sa kanilang tabi. At sa sandaling iyon, naamoy niya ang kanyang pabango. Hindi ito matapang na pabango na tulad ng sa mababaeng nakakasalamuhan niya sa trabaho. Ang amoy ni Isabel ay simple, malinis, tulad ng pinahalong amoy ng baby powder, bulaklak, at bagong labang damit. Isang amoy na kumakatawan sa kabataan, sa kawalang muwang. Ang amoy na iyon ay nananatili sa hangin kahit nakaalis na siya, at dinadala niya ito pabalik sa kanyang opisina, isang alaalang hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang maliliit na detalyeng ito ay nasimulang maging isang obsesyon. Isang tahimik na paara sa isang nilalang na hindi naman niya dapat pinaisipan ng ganon. Nagiging isang uriin papapahirap ang bawat hapon.
Isang matamis na papahirap. Nasisiyahan siyang makita ang epekto ni Isabela kay Leo, kung paano unti-unting bumabali ang sigla ng kanyang anak. Ngunit kasabay nito, nakakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Gabi-gabi, bago matulog, tinititigan niya ang larawan ng kanyang asawa sa tabi ng kanyang kama. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala ng kanyang katapatan ng kanilang pangako. Humihingi siyang tawad sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, mahal, bulong niya sa hangin. Para kay Leo lang naman ito. Masaya si Leo kapag nandiyan siya. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili, na parabang kapag inulit-ulit niya, magiging totoo ito. Ngunit alam niyang hindi lang iyon. Mayroong isang bagay kay Isabel na bumubuhay sa isang bahaging ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon. Ang bahaging nangangarap, ang bahaging nakakaramdam, ang bahaging nahahangat. Si Isabel, sa kanyang kabataan at kasiglahan, ay isang salamin na nagpapakita sa kanya kung gaano na siya katanda, kung gaano na siya kalungkot, kung gaano nakawalang buhay ang kanyang mundo. At habang tinitingnan niya ito sa siwang ng kanyang pinto, habang pinapakinggan ang tawa nito na umaalingaw-ngaw sa kanyang pader, isang mapanganib na tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na pilit niyang iwinawaksi ngunit patuloy na bumabalik. Paano kaya kung may pagkakataon siyang maging masaya ulit? At sa tanong na iyon, ang imahen na kasama nito ay hindi na ang imahen ng kanyang yumaong asawa, kundi ang mukha ng dalagang nagtuturo sa kanyang anak sa sala. Ang mukha ni Isabel. Ang nga linggo ay naging buwan. Ang dating bagong ritmo ay naging isang pamilya na himik, isang bahagi ng araw-araw na buhay sa bahay ni Marco. Si Isabel ay hindi na lamang tuto ni Leo, siya ay naging isang kaibigan, isang nakatatandang kapatid, isang liwanag sa kanilang maliit na mundo. At si Marco, ang tahimik na manonood, ay patuloy sa kanyang pagmamasid mula sa siwang ng kanyang pinto. Ang kanyang paghanga ay lumalim, mula sa simpleng paapresya sa kanyang kagandahan, ito ay naging isang malalim na paggalang sa kanyang pagkatao, at isang pagnanasang pilit niyang itinatago kahit sa sarili niya. Alam niyang mapanganib ang kanyang nararamdaman. Isang apoy na kapak-hinayaan ay maaring sunugin ang lahat ng kanyang pinakaingatan. Kaya pinilit niyang panatilihin ang distansya, ang formalidad. Ginoong Marco, ang tawa sa kanya ni Isabel. Isabel, ang tawa niya dito. Ang pangalang iyon ang nagsisilbing pada sa pagitan nila, isang paalala ng kanilang lugar sa buhay ng isa-isa. Ngunit may makapada na kahit gaano katibay, ay kayang gibain ng isang simpleng sandali. At ang sandaling iyon ay dumating sa isang gabing tahimik, kung kailan ang buong mundo ay tila natutulog, at tanging ang puso lamang nila ang gising. Tapos na ang kanilang sesyon. Si Leo ay mahimbing nang natutulo sa kanyang silid, pagod mula sa paglalaro at pag-aral. Karaniwan, umuwi kagad si Isabel pagkatapos, ngunit sa gabing iyon, tinapos niya pa ang pag-ayos ng mga libro sa estante sa sala. Isang bagay na hindi naman niya kailangang gawin ngunit ginawa pa rin niya dahil nakakaramdam siya ng isang kakaibang kapanatagan sa bahay na iyon. Ang tanging ilaw na bukas ay ang isang maliit na lampara sa gilid, na nagbibigay ng malambot at mainit na liwanag sa paligid, lumilihang ng mahahabang anino. Sa labas, nagsisimula ng umambon, ang tunog ng ulan ay isang mahinang kaluskos sa bubong. Si Isabela ay nakatalikod, bahagyang nakatipto upang abutin ang isang mataas na bahagi ng estante. Ang suot niyang puting t-shirt ay bahagyang umangat, nagpapakita ng isang piraso ng niyang balat sa may baywang, isang maliit na bahaging maputi at makinis, na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Sa loob ng kanyang opisina, naramdaman ni Marco ang pagkauhaw. Hindi lamang uhaw para sa tubig, kundi isang hindi may paliwanag na pagkabalisa. Lumabas siya, ang kanyang ngapa ay halos walang tunog sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Hindi niya inaasahan na naroon pa si Isabel. Natigilan siya sa may pintuan ng opisina, nanatili sa dilim, at pinanod ito. Pinanod niya ang galaw ng kanyang braso, ang banayat na pakurba ng niyang likod habang inaayos ang libro. Sa sandaling iyon, hindi siya ang tutor ng kanyang anak. Hindi siya si Isabela, ang dalaga. Sa mata ni Marco, siya ay isang babae. Isang magandang babae na nagdala ng buhay sa kanyang patay na tahanan. At nakaramdam siyang isang matinding pananais na lapitan ito, na manatili sa liwanag na dala nito. Nakpatuloy siya sa paglakad patungong kusina. Ang daanan sa pagitan ng sala at kusina ay makitid,
isang maliit na pasilyo na halos kasya lamang ang isang tao. At naroon si Isabel, nakatayo pa rin malapit sa estante, sa mismong daanan. Habang papalapit si Marco, bumilis ang tibok ngang kanyang puso. Pwede siyang maksalita, pwede siyang maksabik ngang permiso, o excuse me. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila ba ang katahimikan ng gabi ay pumigil sa kanyang dila. Nagpatuloy siya sa paglakad, iniisip na kaya niyang dumaan sa maliit na espasyo sa likuran nito. Ngunit sa kanyang pagdaan, ang kanilang mga katawan ay nakadikit, hindi ito isang bangga. Ito ay isang haplos. Upang maiwasan ang pagkawala ng balanse, natural na itinaas ni Marco ang kanyang kamay at ipinatong ito sa baywang ni Isabel. Isang dampi lamang, isang segundo, ang kanyang palat ay lumapat sa manipis na telaang t-shirt nito, at sa ilalim niyon, naramdaman niya ang init ng balat nito, ang lambot ng kanyang laman. Ang biglaang paninigas ng katawan nito dahil sa gulat. Para itong isang kidlat na gumuhit sa kanilang dalawa. Isang boltahe ng kuryente na biglang dumaloy mula sa kanyang kamay, kumalat sa kanyang buong braso, at tumagos diretso sa kanyang puso. Para kay Isabel, ang pagdampingang kamay na iyon ay parang isang apoy. Isang biglaang init na gumapang mula sa kanyang baywang pataas sa kanyang likod, nakpatindi sa lahat ng balahibo sa kanyang bato. Napahinto siya sa kanyang ginagawa, ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang kanyang nga daliri ay nanigas sa pagkakahawa sa isang libro. Sa isang iglap, ang buong mundo niya ay naging ang 5 daliri na nakalapat sa kanyang baywang. Nanatili silang ganun, sa loob lamang marahil ngang 1 o 2 segundo, ngunit para sa kanila, ito ay isang kawalang hanggan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanging ang tuno lamang ng ulan sa labas at ang malakas na kabo ng kanilang nga dibdib. Dahan-dahang inalis ni Marco ang kanyang kamay, na parabang napaso. Ngunit ang init ay naiwan, isang multong kanyang pagdampi. Dahan-dahang lumingon si Isabel, ang kanyang nga mata ay malaki at puno nga pagtataka. At doon, sa makitit na pasilyo, sa ilalim ngang malambot na ilaw ngang lampara, naktama ang kanilang nga mata. At sa pagtatamang iyon, lahat ng pada na kanilang itinayo ay gumuho. Wala na si Ginoong Marco, ang amo. Wala na si Isabel, ang tutor. Sa mga matang iyon, sila ay isang lalaki at isang babae lamang, nakikita ang isa't isa sa unang pagkakataon, nang walang anumang pagkukunwari. Nakita ni Isabel sa mga mata ni Marco ang isang bagyo ang emosyon, gulat, pagnanasa, at isang malalim na kalungkutan. At nakita naman ni Marco sa mga mata ni Isabel ang isang tanong, isang pagkagulat, at isang kislap na hindi niya maintindihan kung takot ba o pagaan niya. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat, puno ng salitang hindi kayang bikasin. Ang unang kumilos ay si Marco. Tumingin siya sa sahi, umubo ng bahagya, at nagpatuloy sa paglakad patungong kusina na parabang walang nangyari. Kukuha lang ako ng tubig, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas magaspang kaysa sa karaniwan. Naiwan si Isabella na nakatayo, nakatulala, ang kanyang kamay ay nakahawa sa lugar kung saan dumapo ang kamay ni Marco. Nararamdaman pa rin niya ang init, nararamdaman pa rin niya ang bigat. Nang bumalik si Marco, bitbit ang isang baso ang tubig, hindi na sila nakatinginan. Gabi na. Uwi na po ako, mahinang sabi ni Isabel, habang dali-daling inaayos ang kanyang magamit. Ang palitan nila ng magandang gabi ay pilit at awkward. Nang makaalis si Isabel, naiwan si Marco sa gitna ng sala, hawa ang baso ng tubig na hindi naman niya talaga kailangan. Tumingin siya sa kanyang palat, ang palat na dumampi sa baywang nito. Itinaas niya ito na parang hindi sa kanya. Ang isang aksidente. Isang simpleng pagdampi. Ngunit alam nilang dalawa na hindi iyon simpleng aksidente. Iyon ang unang peaming ng kanilang magatawan, isang lihim na usapan na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Isang linya ang kanilang natapakan, at sa gabing iyon, alam nilang pareho na wala nang babalikan pa. Ang masumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ang isang masalang na tensyon. Ang hangin sa pagitan ni Marco at Isabel ay tila nagbago, naging mas makapal, mas mabigat. Ang kanilang mga pausap ay naging mas maikli, ang kanilang mga tingin ay naging mas mailap. Ang dating komportableng katahimikan ay napalitan ng isang awkward na katahimikan, kung saan ang bawat isa ay takot gumawa ng kahit anong galaw na maaring muling makpaalala sa kanila ng init ng isang aksidenteng pagdampi. Alam nilang pareho na mayroong isang bagay na nagbago, isang pinto na bahagyang bumukas,
at pareho silang natatakot na alamin kung ano ang nasa likod nito. Ang kaligtasan ay nasa distansya, sa formalidad. Ngunit ang tadhana, kung minsan, ay may sariling paraan ng pag-iba sa mga pada na pilit nating itinatayo. At ang paraan nito ay dumating sa anyo ngang isang malakas na unos, isang gabing ibinuhos ngang langit ang lahat ng kanyang galit at lungkot sa lupa, at ikinulong ang dalawang kaluluwang na iwasan sa isang bubong. Nagsimula ito bilang isang simpleng paulan sa hapon, isang welcome na ginhawa mula sa init ng panahon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang ulan ay lumakas, sinabayan ng matatalim na kidlat at dagundong ng kulo na yumani sa buong kabahayan. Tapos na ang kanilang session, ngunit sa bawat patingin ni Isabel sa bintana, mas lalong nagiging imposible ang kanyang pauwi. Ang magkasada ay tiyak na bahana, at ang paglalakbay ay magiging delikado. Nakita ni Marco ang pag-aalala sa mukha nito. Nakita niya ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang labi habang tinitingnan ang kanyang telepono, marahil ay naghihintay ng balita na humupa na ang bagyo. Huwag ka nang umuwi, Isabel, biglang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi sigurado kung tama ba ang kanyang sinabi. Delikado sa labas. Dito ka na mapalipas ng gabi. Nagangat ng tingin si Isabel, ang kanyang nga mata ay nagpakita ng pagkagulat at pag-alinlangan. Naku, huwag na po, Ginong Marco, nakakahiya naman po, hihintayin ko na lang pong tumila. Ngunit isa na namang malakas na kulo ang dumagundong, na sinundan ng panandaliang pagkawalang kuryente na naiwan sa kanila sa dilim. Nang bumalik ang ilaw mula sa emergency generator, ang takot sa mga mata ni Isabel ang tuluyang napakumbinsi kay Marco. Hindi. Magiging irresponsible ako kung hahayaan kitang umalis sa ganitong panahon. Mayroong guest room sa itaas. Pakiusap, manatili ka na. Sa huli, wala nang nagawa si Isabel kundi pumayag. Pagkatapos ng isang simpleng hapunan at pagkatapos may hatid si Leo sa kanyang silid, naiwan silang dalawa sa sala. Ang ingay ng bagyo sa labas ay naksilbing isang kurtina na humihiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Sila lamang dalawa, sa isang isla ng liwanag sa gitna ng isang karagatan ng dilim at ulan. Umupo sila sa makahiwalay na sopa, isang malaking coffee table ang nasa pagitan nila, isang pisikal na harang. Sa una, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang pahinga at ang walang tigil na patak ng ulan sa mga bintana. Sinubukan nilang mausap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ang panahon, ang balita, ang pag-aral ni Leo, ngunit ang kanilang mga salita ay tila hirap na lumabas, nakamatayan bago pa man makarating sa isa-isa. Ang tensyon ng nakaraang gabi ay bumalik, mas matindi pa. At saka, napadako ang tingin ni Isabela sa isang hilaran ng litrato sa ibabaw ng isang aparado. Sa gitna nga ito, ay ang larawan ng isang magandang babae na may matamis na ngiti. Ang ganda niya po, mahinang sabi ni Isabel, hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Tumingin si Marco sa litratong tinitingnan ni Isabel. Ang ngiti sa kanyang labi ay mapay. Si Elena, sabi niya, ang pangalan ay tila isang dasal, isang lihim na matagal nang hindi binibikas ng malakas. Ang asawa ko. Tumahimik ulit sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may ibang kahulugan na. Hindi na ito awkward, ito ay naging isang katahimikang naghihintay. At sa gabing iyon, sa hindi malamang dahilan, marahil dahil sa ulan, marahil dahil sa lungkot, o marahil dahil sa paraan ng patingin sa kanya ni Isabel, napuno ngang sinserong interes na simulang makwento si Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binuksan niya ang isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang isinara at kinandadohan. Dito rin sa siyudad kami nakakilala, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na parabang pinapanood ang isang pelikula sa kanyang isipan. Pareho kaming arkitekto. Kakumpetensya ko siya sa isang malaking proyekto. Magaling siya, napakagaling. Natalo niya ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi, isang tunay na ngiti. Sa halip na mainis, inimbita ko siyang makkape, dun na simula ang lahat. Nakwento siya tungkol sa kanilang pangarap. Ang bahay na ito, sabi niya, ay pangarap nilang dalawa. Ang bawat sulok, ang bawat bintana, ang bawat piraso ng muebles, ay dumaan sa kanilang dalawang isipan. Itong sala, sabi niya, habang iginagala ang kanyang paningin, gusto niya itong maging bukas, para daw malayang makapasok ang araw.
Ayaw niya ng madidilim na lugar. Habang nagsasalita si Marco, nakikinig lamang si Isabel. Hindi siya gumagalaw, halos hindi humihinga. Pinapanood niya kung paano nababago ang ekspresyon sa mukha ni Marco, kung paano lumalambot ang kanyang nga mata, kung paano nawawala ang guhit ng paalala sa kanyang habang ginugunita ang kanyang nakaraan. Nakikita niya sa kanyang harapan hindi ang kanyang amo, hindi ang malungkot na biyudo, kundi isang lalaking umibig ng lubusan. Ikinuwento niya ang araw na nalaman nilang makakaanak na sila, ang kanilang paghahanda sa pagdating ni Leo. Ikinuwento niya ang sakit. Kung paano, sa isang iglap, binawi ang cancer ang lahat ng kanilang pangarap. Ang kanyang boses ay hindi nabasag, ngunit nandun ang bigat, ang sakit na hindi kayang burahin ng panahon. Ang tanging habilin niya sa akin, pagtatapos ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong na, ay alagaan ko si Leo. Napalakihin ko siyang mabuti. Nang matapos siyang magsalita, isang malalim na katahimikan ang bumalo sa kanila. Sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng paunawa, ng respeto, ng pinagsasaluhang emosyon. Tumulo ang isang buting ng luha mula sa mata ni Isabel, isang luhang hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking nasa harap niya. Para sa sakit na kinimkim nito ng mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon. Pinunasan niya ito kaagad. Salamat po, sabi niya, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pasasalamat. Salamat po sa pagbabahagi niyan sa akin. Tumingin si Marco sa kanya, at sa mga mata niya, nakita ni Isabela ang pasasalamat. Ang pasasalamat ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng isang taong handang makinig. Upang suklian ang kanyang pagbubukas ang puso, si Isabel naman ang nawento. Hindi tungkol sa isang malungkot na nakaraan, kundi tungkol sa isang hinaharap na puno ng paasa. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang manunulat, na makapunta sa iba't ibang lugar, na may sulat ang makwento ng mataong kanyang makikilala. Ikinuwento niya ang pagmamahal niya sa mga libro, kung paano siya dinadala ng mga ito sa mga mundong hindi pa niya nararating. Habang nagsasalita siya, si Marco naman ang naging tagapakinig. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang apoy, ang sigla, ang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanilang mga mundo ay makaiba, ang isa ay nakakadanas sa nakaraan, ang isa naman ay nakatanaw sa hinaharap, ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng unos, ang dalawang mundong iyon ay nagtakpo. Nakaroon sila ng isang koneksyon na mas malalim pa sa pisikal na atraksyon. Isang koneksyon ng dalawang kaluluwa. Ang pada sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, inanot ng malakas na ulan at ng kanilang mga pinagsaluhang luha at pangarap. At nang maghiwalay sila patungo sa kani-kanilang silid, ang tingin na ipinukol nila sa isa't isa ay hindi na tingin ng paiwas o pakailang. Ito ay isang tingin ng pakakakilala, isang tingin na nagsasabing, nakikita kita. Naintindihan kita. At sa tingin na iyon, pareho nilang naramdaman na ang gabing iyon ay hindi lamang isang simpleng gabi ng pagkukulong dahil sa bagyo. Ito ang simula. Ang simula nga isang bagay na pareho nilang alam na hindi na nila kayang pigilan pa. Ang pausap na iyon ay parang isang bagyo sa luem isa pang bagyo. Hinugasan nito ang lahat ng pakukunwari, lahat ng pader, at iniwan silang dalawa na nakatayo sa isang bagong tanawin, isang lugar na mapanganib ngunit totoo. Nang oras na para matulog, ang katahimikang bumalo sa kanila habang paayat sila sa hagdanan ay hindi na ang katahimikang puno ng pakailang. Ito ay isang katahimikang mabigat, siksik sa mga damdaming hindi pa nila kayang pangalanan. Naunang maglakad si Marco, bawat hakbang niya ay tila may bigat. Bawat baitang ng hagdanan ay isang paakyat papalayo sa pamilya na kalungkutan at papalapit sa isang hindi tiyak na kaligayahan. Ramdam niya ang presensya ni Isabel sa kanyang likuran, isang mainit na anino na sumusunod sa kanya. Isang bahagi nga niyang isipan ay sumisigaw, isang boses na kamuhangay Elena, na nagsasabing, "Huwag, Marco. Mali ito." Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging uhaw at matagal nang natutulog, na bumubulong, "Huwag mo siyang pakawalan." Para naman kay Isabel, ang pagsunod sa malapat na liko ni Marco, ay parang paglalakbay sa isang panaginip. Ang lalaking ito, na dati ay isang amo lamang, isang malayong figura, ay bigla na lamang naging isang bukas na libro. At sa mga pahina ng kanyang buhay, nakita niya ang sarili niyang damdamin na umaalingaw ang paunawa, ang awa, at isang mapanganib na pahanga na unti-unting nagiging atraksyon. Ang bawat hakbang niya ay nangingini.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. May takot, ngunit mayroon ding isang hindi may paliwanag na pananabik. Alam niyang nasa bingit siya ng isang bangin, at isang maling galaw lang ay maari siyang mahulog. Ang tanong lang ay kung gusto ba niyang mahulog. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Binuksan ito ni Marco at sinindihan ang ilaw sa loob. Isang simpleng silid, malinis, na may isang malaking kama sa gitna. Ito ang guest room, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang pause. Sana maging comfortable ka. Pumasok si Isabel sa loob, ang kanyang ngapa ay tila may sariling isip. Huminto siya sa gitna ng silid at lumingon kay Marco, na nanatili sa may pintuan, ang kanyang kamay ay nasa doorknob pa rin, na parabang nahahanda ng umalis. Ito na dapat iyon. Dito na dapat matapos ang gabi. Isang magandang gabi at isang paksaran ng pinto. Ngunit walang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay muling naktakpo, at sa pagkakataong ito, ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay hindi na may kakaila. Ito ay malinaw, malakas, at mapanganib. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa mga mata nito, pababa sa kanyang ilong, hanggang sa kanyang ngalabi-ngalabing bahagyang nakaawang, na tila nagaantay. Binitawan niya ang doorknob. Isang maliit na galaw, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang malaking desisyon. May kailangan ka pa ba? Tanong niya, ang nga salita ay isang dahilan lamang para manatili. Tubig? Kumot? Umiling si Isabel, ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Hindi niya magawang maksalita. Ang kanyang pananahimik ay isang sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang o. Dahan-dahang humakbang si Marco papasok sa silid. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran nang hindi inaalis ang tingin kay Isabel. Ang mahinang paklik ng trangka ay parang isang hatol. Wala nang atrasan. Sa bawat hakbang niya papalapit, mas lalong bumibilis ang pahinga ni Isabel. Ang malaking silid ay tila lumiit, ang hangin ay tila naubos. Nang nasa harapan na niya ito, itinaas ni Marco ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parabang natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho si Isabela na parang isang aparisyon. Ang kanyang madaliri, magaspang mula sa trabaho, ay marahang dumampi sa pisngi ni Isabel. Ang balat nito ay malambot, mainit. Napapikit si Isabel sa dampi na iyon, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang ngalabi. Ang ngaimahan ni Elena, ang ngapangako, ang pagkakasala lahat ay naglalaho sa isipan ni Marco, napapalitan ng realidad ng babaeng nasa harapan niya. Ang init, ang buhay. Isabel, bulong niya. Ang kanyang boses ay punong pagsusumamo, namgataon ng kalungkutan, ng isang matinding pangangailangan. At pagkatapos, sa gitna ng ugonggalan sa labas, sa katahimikan ng silid na iyon, inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Ang unang pakdampi ng kanilang galabi ay banayad na alangan. Isang pagtatanong. Ang labi ni Marco ay may lasa ng kape at lungkot, habang ang labi naman ni Isabel ay may tamis kang kabataan at takot. Ngunit ang takot ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi pinapansin ang pagnanasa. Sumagot siya sa halik nito, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mayroon ng pananabik. At sa pagsagot na iyon, ang halik ni Marco ay lumalim. Hindi na ito isang simpleng pagtatanong, ito ay naging isang pag-angkin. Ang kanyang isang kamay ay nanatili sa pisngi nito, habang ang isa naman ay yumakap sa maliit nitong baywang, idinidiit ang katawan nito sa kanya. Naramdaman ni Isabel ang init at tigas ang kanyang katawan, ang lakas ang kanyang mabisik na pumapalibot sa kanya, na parabang siya ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ang kanyang makamay, na kanina ina sa kanyang tagiliran lamang, ay dahan-dahang umakyat, dumapo sa malakpat na dibdib ni Marco, nararamdaman ang malakas na kabog ng puso nito na kasabay ng sa kanya, hanggang sa ipulupot niya ito sa batok nito. Ang kanyang daliri ay isiniksik sa makapal nitong buhok. Ang halik ay naging isang desperadong sayaw. Isang pagpapalitan ng hininga, ng ungol na pinipigilan. Ang bawat pakdampi, bawat paggalaw ng kanilang labi, ay isang kwento-kwento ng kalungkutan, ng paisa, ng isang biglaang paasa. Dinala nga halik na iyon ang lahat ng kanilang pinagdaanan sa gabing iyon, ang takot sa bayo, ang luha sa mga alaala, ang init ng isang bagong koneksyon. Nalasahan ni Marco sa mga labi ni Isabel ang buhay na matagal nang nawala sa kanya. At nalasahan naman ni Isabel sa mga labi ni Marco ang lalim, ang karanasan,
ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya pa nararanasan kailanman. Huminto lamang sila ng pareho na silang kinakapos ng hininga, nanatili silang makayakap, ang kanilang mano ay makadikit, ang kanilang mamata ay nakapikit, walang nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang katahimikan ay puno ang kanilang mabibigat na pahinga, ang patuloy na pagulan sa labas, at ng isang malinaw na katotohanan. Isang linya na hindi lang nila tinapakan, kundi tinawid na nila ng buong buo. At sa dilim, sa init ng kanilang magkakatawan, alam nilang pareho na ang gabing sinimulan ng isang bagyo sa labas ay magtatapos sa isang bagyong mas malakas pa sa loob. Ang halik na iyon ay hindi isang katapusan, kundi isang susi. Isang susing nakbukas sa pinto at isang silid na matagal nang nakasara, at sa likod nito ay isang gutom na matagal nang hindi pinapakain. Binitawan ni Marco ang malabi ni Isabel, ngunit hindi ang kanyang makamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, at sa isang tingin na puno ng halugan, nasimula siyang maglakad, hila-hila ito palabas ng guest room, patawid sa madilim na pasilyo. Bawat hakbang nila ay tila isang paglalakbay papalayo sa kung ano ang tama at papalapit sa isang bagay na hindi maiwasan. Ang silid na kanilang tinutungo ay nasa dulo ng pasilyo. Ang kanyang silid, ang lugar kung saan natutulo ang kanyang nga panaginip at bangungot. Ang lugar kung saan naninirahan pa rin ang multo ni Elena. Sa tapat ng pinto, huminto sila. Binitawan ni Marco ang kamay ni Isabel at marahang ipinatong ang kanyang palat sa kahoy ng pinto. Naalinlangan siya, isang huling digmaan sa pagitan ng alaala at ng pagnanasa. Napansin ni Isabel ang kanyang paaalinlangan. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, at sa halip na umatras, ginawa niya ang isang bagay na napabago sa lahat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco na nasa pinto. Isang maliit na haplos na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ka na isa." Ang dampi na iyon ang napabaksak sa huling padang kanyang papipigil. Itinulak niya ang pinto at pumasok sila. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag lamang mula sa pasilyo ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Amoy lalaki ang silid, amoy mamahaling pabango, at isang bagay pa isang banayad na amoy ng bulaklak na tila naiwan mula sa nakaraan. Nang isara ni Marco ang pinto, nilamon sila ng dilim. Sa dilim na iyon, lahat ng takot at paalinlangan ay tila nawala ng kapangyarihan. Hinanak ng kanyang nga kamay ang mukha ni Isabel sa dilim. At hinalikan niya itong muli. Sa pagkakataong ito, ang halik ay hindi na naalangan. Ito ay puno ang katiyakan ng isang desisyon na nagawa na. Ang kanyang nga labi ay mapusok, gutom. Ang halik na nagsasabing wala ng bukas, tanging ang ngayon lamang. Yumakap si Isabel ng mahigpit, sumasagot sa bawat halik, sa bawat haplos. Sa gitna ng kanilang paghahalikan, naramdaman niya ang nga daliri ni Marco sa laylayan ng kanyang t-shirt. Dahan-dahan. Marahan. Itinaas nito iyon. Sa bawat pulgadang paangat ng tela, tila isang bagong bahagi ng niyang kaluluwa ang nahahantad. Nang tuluyan na itong hubarin, ang tanging saplot na lamang sa kanyang pangitaas ay ang kanyang bra. Huminto si Marco, tinititigan ang kanyang anyo sa dilim, ang kanyang balat ay tila porselanang kumikinang. Hindi po dapat. Ginoong Marco. Muling bulong ni Isabel, ngunit ang kanyang nga salita ay walang lakas, isang huling pagtatangka ng kanyang isipan na labanan ang sigaw ng kanyang katawan. Ang paggamit niya ng po at Ginoong Marco sa sandaling iyon ay isang matamis na lason sa pandinig ni Marco, isang paalala kung gaano ito kabawal, kung gaano ito kasarap. Marco. Mahinang pagtatama niya. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Tawagin mo akong Marco. Hinaplos ang kanyang nga daliri ang manipis na telangang bra nito. Isang puting lace, simbolo nga walang muwang, ngunit hindi nito kayang itago ang kabuuan ng kanyang dibdib na masagana at bilugan. Sinundan ng kanyang nga daliri ang korte ng lasa, na parabang kinakabisado ang bawat detalye, bago tuluyang narating ang sagabal sa gitna. Sa isang marahang pagkalas, ang huling saplot ay bumaksak. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan. Sa dilim ngang sili, sa kabilangang pagiging isang makapangyarihang lalaki, siya ay naging isang debotong sumasamba sa isang diyosa. Ang kanyang nga labi ay marahang dumampi sa malambot na balat ng tiyan nito, pataas, hanggang sa marating ang kanyang dibdib. Isang ungol ang kumawala kay Isabel, isang tunog ngang pinahalong gulat at hindi may paliwanag na kasiyahan. Ang kanyang katawan ay hindi na kanya, ito ay naging isang instrumento na tinuto ng isang bihasang musikero.
Sa sandaling iyon, ang kahihiyan ay napalitan ng katapangan. Ang makamay ni Isabel, na kanina ay walang lakas, ay nagsimulang maklakbay. Hinubat niya ang damit ni Marco, ang kanyang medaliri ay nanginginig habang kinakapa ang ngabutones ang kanyang polo. Nang mahubat na ito, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang init at tigas ng kanyang dibdib, ang mga muscles na nabuo ng panahon at trabaho. Bawat haplos ay isang patuklas, isang paamin. Sila ay dalawang estranghero na nakakakilala sa pamamagitan ng kanilang mga balat. Binuhat siya ni Marco, na parabang siya ay magaan pa sa isang balahibo, at dinala siya sa kama. Ang kama na dati puno ang nga alaala ng nakaraan ay handa ng gumawa ng bago. Ang malambot na kutson at malamig na kumot ang sumalubong sa kanilang mga hubat na katawan. At doon, nagsimula ang isang sayaw. Isang sayaw na mabagal, sinadya, at punong damdamin. Bawat galaw ni Marco ay maingat, na parabang natatakot na baka mabasa ang porselanang nasa kanyang nga kamay. Bawat halik, bawat haplos, ay hindi lamang puno ang paknanasa, kundi ang isang uri ang pakpipitagan. Ipinakita niya sa kanya kung gaano siya kaganda, kung gaano niya ito inaasam, at si Isabel, sa bawat pagdampi, ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mapag-alinlangan ay tinatangay nga agos ng kasiyahan. Ang kanyang mabulong ngang pagtutol ay naging maungol ngang pagnanais. Ang huwa po ay naging dalipa. Ang ginong Marco ay naging Marco, Marco, na paulit-ulit niyang binibikas na parang isang panalangin. Ang kanilang mga katawan ay naisa, nahahanap mang isang ritmo na para lamang sa kanila. Ang ulan sa labas ay nasilbing musika sa kanilang pag-isa. Ang bawat patama ng kanilang magabalat, ang bawat paghahabol ng kanilang hininga, ay naging isang nota sa isang ipinagbabawal na himig. Naramdaman ni Marco ang buhay na dumadaloy mula kay Isabel, isang buhay na pumupuno sa kanyang ngabita, na napapalimot sa kanya sa lahat ng sakit. At naramdaman naman ni Isabel ang isang uri ng kaganapan na hindi pa niya nararanasan, isang pakiramdam na siya ay pag-ari, na siya ay ninanais ng buong-buo. Ang sayaw ay bumilis, ang ritmo ay naging mas mapusok, ang kanilang nga ungol ay hindi na napigilan. Ang kanilang makaluluwa ay tila umakyat sa isang lugar kung saan walang tama o mali, tanging ang nararamdaman lamang. At sa rurok ng kanilang pagsasama, sa isang sabay na pagsabok ng kasiyahan at paglaya, sila ay naging isa. Pagkatapos, ang tanging naiwan na lamang ay ang katahimikan. Isang katahimikang mas malalim pa kaysa sa dati. Nakahiga sila, makayakap, ang kanilang makatawan ay basa ang pawis, ang kanilang mapahinga ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ngunit salok ngang silit, salok ngang kanilang mga puso, isang bagong bagyo ang nagsisimula pa lamang mamuo. Ang kasalanan ay nagawa na, at ang tamis nito ay isang bagay na alam nilang pareho na hahanap-hanapin nila, paulit-ulit. Ang unang gumising ay si Marco. Ang liwanag ng umaga, na walang awang tumatagos sa siwang ng nga kurtina, ang gumising sa kanya. Sa una naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan, isang init sa kanyang tabi na matagal na niyang hindi naramdaman, at saka niya naalala. Dahan-dahan siyang lumingon, at naroon si Isabel, mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, sa kama kung saan si Elena lamang ang nakasama niya. Ang mukha ni Isabel sa pagkakatulog ay parang sa isang anghel. Ang kanyang mahahabang pilik mata ay nakapahinga sa kanyang ngepisngi, ang kanyang ngelabi ay bahagyang nakaawang, humihinga ng marahan. Ang kanyang itim na buho ay nakakalat sa puting unan na parang isang madilim na talon. Napakaganda niya, napakapayapa. At sa ganda at kapayapaan na iyon, biglang sinaksa si Marco ng isang matinding kirot ng pagkakasala. Napatingin siya sa nightstand, sa litrato ni Elena na laging nakangiti. Tila ba ang mamata nito sa litrato ay nakatingin sa kanya, puno ang pagtataka at sakit. Ang hangin ay biglang naging mabigat, at ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Maya-maya, gumalaw si Isabel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata, at ang unang nakita niya ay ang hindi pamilyar na kisama. At saka, tulad ng isang malaking alon, bumalik sa kanya ang lahat. Ang bagyo, ang kwentuhan, ang halik, ang gabi. Isang mainit na pamumula ang gumapang mula sa kanyang pataas sa kanyang nga pisngi. Napabangon siya, kasabay ng pagila sa kumot upang takpan ang kanyang hubat na katawan. At nakita niya si Marco, gising na, nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikot sa kanya.
Ngunit kahit nakatalikod ito, ramdam niya ang bigat sa mabalikat nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na ang katahimikang puno ang paknana sa kagabi. Ito ay isang katahimikang malamig, basag, at puno ng hiya. Kailangan ko nang umuwi, halos pabulong na sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango lamang si Marco, hindi lumilingon. Dahan-dahang pinulot ni Isabel ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig, bawat piraso ay isang paalala ng kanilang ginawa. Habang nagbibihis siya, ramdam niya ang mata ni Marco, hindi nakatingin ngunit alam niyang pinakmamasdan siya. Bawat galaw niya ay tila napakabagal, napakaingay sa loob ng tahimik na silid. Nang matapos siya, hindi siya nakpaalam. Tahimik lamang siyang lumabas ng silid, isinasara ang pinto ng walang tunog. Na parabang gusto niyang burahin ang kanyang presensya, na parabang gusto niyang isipin na ang lahat ay isang panaginip lamang. Ngunit ang umaga ay walang awa, at sa baba sa kusina ang realidad ay naghihintay sa kanila sa anyo ni Leo na masayang kumakain ng kanyang almusal, walang kamalay-malay sa bayong dumaan sa loob ng kanilang bahay kagabi. Good morning, Tita Isabel. Masiglang bating ang bata. Akala ko po umuwi na kayo kagabi. Pilit na ngumiti si Isabel. Napakalakas kasing ng ulan, Leo. Dito na ako pinatulog ng papa mo. Wow! Sana laging umulan para dito ka na matulog, sabi ngang bata, na sinundan ng isang tawang puno ang inosente. Ang tawang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Marco at Isabel. Umupo si Isabel sa tapat ng bata, iniwasan ang puwesto na malapit kay Marco. Pumasok si Marco sa kusina, nagtimpla ngang kape, ang kanyang ngagalaw ay mechanical at pilit. Sinubukan nilang makpanggap. Sinubukan nilang ibalik ang normalidad. Ngunit ang normalidad ay matagal nang nawala. Kumusta ang tulog mo? Tanong ni Marco kay Isabel, ang kanyang boses ay formal, na parabang isa siyang hotel manager na nagtatanong sa kanyang bisita. Mayos naman po, salamat, sagot ni Isabel, ang kanyang mata ay nakatuon sa kanyang plato, na parabang ang butil ng kanin ay ang pinaka-interesanteng bagay sa buong mundo. Ang buong almusal ay isang pagpapahirap. Bawat tuno ang kalansing ng mga kubiertos, ang panyuya ni Leo, ang pagigop ni Marco ng kape ay tila 10 beses na mas malakas. Bawat sandali ng katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Sinubukan ni Isabel na kausapin si Leo, tinatanong ito tungkol sa kanyang matadang aralin, ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang hiya ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang pahinga. Anong ginawa ko? Pauli-ulit na tanong sa kanyang sarili. Natulo ako sa amo ko. Sa amang nga estudyante ko. Sa kamang kanyang yumaong asawa. Ang bawat pag-isip ay isang dago sa kanyang dignidad. Para kay Marco, ang bawat segundo ay isang paglilitis. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na masayang nakukuwento, nakakaramdam siya ang matinding pandidiri sa sarili. Isa akong maruming tao, sabi niya sa kanyang isip. Dinungisan ko ang sarili kong pamamahay. Ang alaala ni Elena. Ang kinabukasan ng anak ko. Isa akong mahinang nilalang. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa isang saglit na paangat niya ngang tingin, nakita niya ang gilid ng lit ni Isabel, ang paraan ng pagbaksa ng buhok nito sa kanyang balikat. At parang kidlat na bumalik ang alaalang gabi. Ang lambot ng balat nito. Ang tamis ng mga halik nito. Ang tunog ng kanyang ngaungo. At kasabay ng matinding pagkakasala, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa isang matinding paghahangat. Ang pagnanasang maranasan itong muli. Anghel na ito, ang paghahalong ito ng kasalanan at kasiyahan, ay ang kanyang bagong realidad. Nang matapos ang almusal, nagpaalam na si Isabel para umuwi. Ang kanilang pamamaalam ay mabilis at walang emosyon, na parabang dalawang estranghero. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang tumalikod, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lamang. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita nila ang lahat sa isa-isa ang hiya, ang pagkakasala, ang pagkalito. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita nila ang isang lihim na pangunawa. Isang lihim na tanong, kailan ulit? Walang naksalita. Tumalikod na si Isabel at naglakad palayo, ang kanyang bawat hakbang ay parang isang patakas. Naiwan si Marco sa may pinto, pinapanot itong mawala.
Nang wala na ito, isinara niya ang pinto at sumandal dito, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang bahay ay muling naging tahimik. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang maingay, puno nga alaala ngang isang gabing hindi na nila mababawi, at puno ngang pangako nga kasalanang hindi pa nila nagagawa. Ang laro ay nagbago na, ang nga patakaran ay nasira na, at sa kanilang mga puso, alam nilang pareho na ang kanilang pakukunwari sa umagang iyon ay simula pa lamang ng isang mas mahaba at mas komplikadong pagsisinungaling. Sinubukan nila. Sa sumunod na araw, pilit nilang sinubukang ibalik ang lahat sa dati. Ngumiti sila sa mga tamang oras, nausap tungkol sa mga bagay na walang panganib, at naglagay ng isang maingat na distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan. Ngunit ang kanilang pagtatangka ay parang pagtatayo ng isang pader na gawa sa buhangin sa harap ng isang paparating na dambuhalang alon. Ang alaala ng gabing iyon ang init, ang ngaungol, ang paraan ng pag-isa ang kanilang kaluluwa ay isang multong hindi sila tinantanan. Ito ay nasa bawat tingin na natatagal ng higit sa isang segundo, nasa bawat aksidenteng pagdamping ang kanilang kamay na pareho nilang alam na hindi na aksidente, nasa bawat katahimikan na sumisiga sa pangalan ng isa't isa. Ang pagkukunwari ay isang mabigat na pasanin, at hindi na tagal, pareho silang napagod sa pagbuhat nito. Ang unang bumigay ay ang kanilang mga mata. Isang hapon, habang nagtuturo si Isabel kay Leo sa sala, napatingin siya sa direksyon ng opisina at nakita niya si Marco, nakatayo sa may siwang ng pinto, nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi umiwas si Isabel. Tinitigan niya ito pabalik, at sa titik na iyon, isang kasunduan ang nabuo ng walang kahit isang salita. Isang paamin na tapos na ang laro ng pagpapanggap. Isang pangako ng kasalanang hindi pa nagagawa. At nangyari na nga. Hindi na nila hinintay ang isang bagyo. Hindi na nila kailangan ng isang dahilan. Ang kailangan na lang nila ay pagkakataon. At natutunan nilang maknakaw ng pagkakataon. Ang kanilang buhay ay nasimulang umikot sa schedule ni Leo. Ang maoras na nasa paaralan ang bata, mula alas 8 umaga hanggang alas 2 hapon, ay naging sagrado. Ang bahay, na dati isang malungkot na espasyo, ay naging kanilang palaruan, ang kanilang santuaryo. Bawat silid ay naging isang posibleng takpuan. Ang aklatan, sa gitna ng libro en karunungan, ay naging saksi sa kanilang halik na puno en kamangmangan. Ang mamahaling sopa sa sala, na dati para sa mga bisita, ay naging kama para sa kanilang naapoy na paknanasa. Ang bawat sulo ay napuno nga bagong alaala, nga bagong lihim. Ang kanilang nga pakikita ay hindi na tulad ng una. Ang paalinlangan ay napalitan ng pananabi. Ang hiya ay napalitan ng katapangan. Ang unang pagtatakpo ay isang mabagal na pagtuklas, ang nga sumunod ay isang desperadong pag-angkin. Mas kilala na nila ang isa-isa, hindi lamang ang kanilang nga isipan, kundi pati na rin ang kanilang nga katawan. Alam na ni Marco ang eksaktong lugar sa lik ni Isabel na kapag hinalikan niya ay mapapangini dito. At alam na ni Isabel ang tunog ng pahinga ni Marco na nagsasabing malapit na itong mawalan ng kontrol. Sila ay naging mga estudyante ng paknanasa, at ang katawan isa't isa ang kanilang pinag-aralan ng may kasakiman. Isang gabi, matagal nang tulog si Leo. Dapat ay uwi na si Isabel. Nasa kusina siya, umiinom ng isang basong tubig, habang naghihintay na huminto ang mahinang ambon sa labas. Lumapit si Marco mula sa kanyang likuran, hindi gumagawang ingay. Hindi na kailangan. Ramdam ni Isabel ang kanyang presensya bago pa man siya makalapit. Naramdaman niya ang init na namumula sa katawan nito. Nang maramdaman niya ang makamay nito sa kanyang baywang, hindi siya nagulat. Ipinatong niya ang kanyang baso sa marmol na countertop at sumandal siya sa katawan ni Marco, ipinikit ang kanyang mamata. Akala ko ba uwi ka na? Bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang kanyang hininga ay mainit at may amoy kape, pinipigilan mo ba ako? Sagot ni Isabel, isang pilang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Hinarap siya ni Marco, at sa liwanag lamang na namumula sa ilalim ng makabinet sa kusina, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Walang halik. Tinitigan lamang nila ang isa't isa, isang tahimik na pag-usap. Pagkatapos, binuhat siya ni Marco at marahang inilapak sa ibabaw ng malamig na kitchen island. Ang biglaang lamig ng marmol sa kanyang likod ay napadala ng isang panginginig sa kanyang buong katawan, na sinundan ng init nang dumantay ang katawan ni Marco sa kanya.
Ang kanilang pagtatali sa pagkakataong ito ay iba. Mas mabilis. Mas gutom. Walang mabagal na pahuhubad ng damit. Ang matala ay tila naging sagabal na kailangang alisin sa lalong madaling panahon. Ang ngahali ay hindi na malambing, ang nga ito ay mapuso, naagawan. Ang kanilang mga kamay ay sabit na naglakbay, bawat isa ay gustong kabisaduhin muli ang bawat kurba, bawat linya, bawat ukang ng katawan ng isa-isa. Ang kusina, isang lugar para sa paghahanda ng pagkain, ay naging isang piging para sa kanilang mga nagugutom na katawan. Ang amoy ng kape ay nahaluan ng amoy ng kanilang pawis at pagnanasa. Ang tahimik na tunog ng refrigerator ay naging isang ritmo sa kanilang mabilis na paggalaw. Sa gitna ng kanilang pag-iisa, sa isang saglit na paghinto upang habulin ang kanilang nga hininga, bumulong si Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pinahalong takot at sarap. Paano kung magising si Leo? Paano kung may makakita sa atin? Ang tanong na iyon ay laging naroon, isang anino sa likod ng bawat halik, sa likod ng bawat haplos. Ito ang lason na nagpapasarap sa kanilang ginagawa. Tumingin si Marco sa kanyang nga mata, ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng dim na ilaw. Hindi siya sumagot gamit ang nga salita. Sa halip, ang kanyang malabi ang sumagot. Hinalikan niya ito ng mas malalim, mas mapuso, na parabang gusto niyang lunurin ang mga takot nito sa sarili niyang pagnanasa. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakahawa sa baywang nito. Ang kanyang magalaw ay naging mas madiin, mas may pag-angkin. Ang kanyang katawan ang nagsabingang nga salitang hindi kayang bikasin ng kanyang bibig, hindi ako takot, ikaw ang mas mahalaga. Handa akong isugal ang lahat. At naintindihan ni Isabel. At sa paintindi na iyon, bumitaw siya sa lahat ng kanyang takot at tuluyan ng napadala sa agos. Ang kanilang pagsasama ay naging mas matindi, isang desperadong pagtatangka na ubusin ang isa-isa, na maging isa, na parabang sa kanilang paisa ay kaya nilang talunin ang lahat ng panganib sa mundo. Pagkatapos ng lahat, nang ang kanilang nga katawan ay pagod na at ang kanilang nga hininga ay huminahon na, nanatili silang makayakap sa ibabaw ng malamig na marmol, walang nagsasalita. Pinakinggan lamang nila ang tibok ng puso ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, walang hiya. Walang pagkakasala. Ang mayroon lamang ay ang adrenaline, ang tamis ng isang panganib na kanilang sinuong at nalakpasan. Marahan siyang ibinaba ni Marco. At sa ilalim ng ilaw ang kusina, nakatinginan sila at sabay na ngumiti. Isang ngiting lihim, isang ngiting paari lamang nilang dalawa. Sila ay makasabwat sa isang krimen na walang biktima, tanging 2 taong nakasala lamang. Tinulungan niya itong magbihis, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang basahan at pinunasan ang ibabaw ng kitchen island, binubura ang anumang bakas ng kanilang ginawa. Isang simbolikong paglilinis, isang patatakip sa kanilang lihim bago muling harapin ang mundo. Bago siya umalis, hinalikan niya ito sa huling pagkakataon. Isang halik na hindi na mapuso, kundi malambing. Isang halik na nagsasabing, hanggang sa muli. At habang pinapanot ni Marco si Isabel na maglakad palayo sa dilim ng gabi, alam niya na sila ay nasa gitna ng isang ipo-ipo. Isang ipo-ipo ng pananasa na humihilas sa kanila papalalim, at wala silang magawa, o marahil, wala silang balak gawin, kundi ang mapatangay dito. Ang ipo-ipo ng pananasa ay hindi maaring umikot magpakailanman. Sa simula, ang paikot nito ay nakakapanabik, isang pagtakas mula sa nakakabagot na realidad. Ngunit habang tumatagal, ang bilis ay nagiging nakakahilo, ang hangin ay nagiging nakakasakal, at ang sentro, na dati puno ng siyahan, ay nagiging isang fatsyong pagkabalisa at takot. Ang matamis na lihim ni Marco at Isabel ay unti-unting naging isang mabigat na lason na kumakalat sa bawat aspeto ng kanilang buhay. At ang maunang bita sa kanilang perpektong kasalanan ay nagsimula ng lumitaw. Para kay Isabel, ang lason ay pumasok sa kanyang mapangarap. Sa loob ng silid-aralan, habang nagsasalita ang kanyang propesor tungkol sa maobra maestra ng panitikan, ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Nasa mabisik siya ni Marco, inaalala ang init na mahalik nito, o di kaya naalala kung paano sila muling mananakaw ng sandali mamayang hapon. Ang nasalita sa libro ay naging mga mansa na lamang, ang kanyang nagrado ay nagsimulang bumaksa. Ang kinabukasan na dati napakaliwanag ay unti-unting nilalamon ng anino ng kanyang kasalukuyan. At kasabay ngang pagbabangang kanyang grado ay ang pagbabangang kanyang pagtingin sa sarili. Gabi-gabi, humaharap siya sa salamin at tinatanong ang babaeng nakikita niya,
Sino ka na? Bulong niya. Hindi na niya makilala ang sarili. Nawala na ang dalagang may malinaw na pangarap, napalitan ng isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan. Pag-ibig ba ito? Tanong niya sa hangin. O pagnanasa lang? Ang tanong na iyon ay walang sagot. Dahil sa puso niya, alam niyang may pagmamahal sa paraan ng patingin sa kanya ni Marco, sa paraan ng pagbukas nito ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay nakabalot sa isang bagay na madilim, isang bagay na makasarili. At ang kahihiyan, na siya ay naging isang klise ang batang estudyanteng nahulog sa kanyang mayaman at mas matandang amo ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Para kay Marco, ang lason ay pumasok sa kanyang tungkulin bilang ama. Ang pagkakasala ay naging kanyang anino, sumusunod sa kanya kahit saan. Iniwasan na niyang tumingin sa litrato ni Elena. Ang ngiti nito ay tila naging isang akusasyon. At sa tuwing kasama niya si Leo, nararamdaman niya ang kanyang sarili bilang isang impostor. Paano niya tuturuan ang kanyang anak tungkol sa katapatan kung ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan? Ang bawat I love you na sinasabi niya sa kanyang anak ay may kasamang kirot, dahil alam niyang sa likod ng pagmamahal na iyon ay isang katasilang kanyang itinatago. Ang pagkakasala ay nasilangang paranoia, ang bawat tunog sa lubang bahay ay nagiging isang banta. Ang yaba ng kasambahay sa pasilyo, ang biglaang pagtunog ng telepono, ang pagdating ng deliveryman lahat ay nagiging dahilan para sa isang biglaang pagkabok ng kanyang dibdib. Nagsimula siyang maisip ng mga senaryo. Paano kung may makakita sa kanila? Paano kung may makapagsabi kay Leo? Ang stress ay nagsimulang makaapekto sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga kliyente ay napapansin ang kanyang pagiging wala sa sarili. Ang kanyang mga kamay, na dati matata sa pagguhit ng plano, ay nagsisimula ng manginig. Ang kanilang paingat ay naging isang obsession, ngunit ang pagnanasa ay isang apoy na mahirap kontrolin. Isang hapon, sa aklatan, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang ninakaw na sandali, muli silang nakpadala sa tukso. Si Leo ay nasa paralan, ang kasambahay ay nasa kanilang araw ng pahinga. Sila lamang dalawa. Ang mundo ay kanila. Sa gitna ng hali at heplos, sa sahi sa pagitan ng mga estante ng libro, ang kanilang nga damit ay muling naging sagabal. Ang pagnanasa ay mabilis, desperado, na parabang gusto nilang patunayan na kaya pa rin nilang talunin ang takot na unti-unting lumalamon sa kanila. At sa gitna ng kanilang pagnanasa, sa rurok ng kanilang palimot sa mundo, narinig nila ang isang tunog na napatigil sa kanilang nga puso. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan. At kasunod nito, isang boses na napakapamilya. Papa. Tita Isabel. Andito na po ako. Ang boses ni Leo. Maaga itong umuwi. Biglang pinaikli ang klase. Ang boses na iyon ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Ang sumunod na mga segundo ay isang malabong porsyento ng purong sindak. Parang kitlat silang nagiwalay. Ang kanilang mga mata ay nakatagpo. At sa mga iyon ay makikita ang isang takot na hindi pa nila nararanasan dati. Namamadali silang inayos ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga kamay ay nangingini habang isinasara ang mga butones, inaayos ang mga gusot sa damit. Diyan ka lang, mabilis na bulong ni Marco kay Isabel bago siya dali-daling lumabas ng aklatan. Sinalubong niya si Leo sa pasilyo, pilit na ngumingiti. Anak, ang aga mo ata? Sinubukan niyang harangan ang daan patungong aklatan. Opo, Papa. Maaga po kaming pinawi, sagot ng bata. Nasaan po si Tita Isabel? Rinig ko po kayo kanina. Sa likod ng estante, si Isabel ay nakatayo, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling huminga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na tila gusto ng kumawala. Ito na. Ito na ang katapusan. At saka lumabas si Isabel mula sa aklatan, pilit na ngumingiti, kahit na ang pakiramdam niya ay para siyang kriminal na nahuli sa akto. Leo. Naayos lang kami nga libro ng papa mo. Tumingin si Leo sa kanilang dalawa, ang kanyang mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Ganun po ba? Sabi niya. Papa, bakit po pawis na pawis kayo? At Tita Isabel, bakit po magulo ang buhok ninyo? Ang tanong na iyon. Ang simpleng tanong na iyon mula sa isang batang walang kamalay-malay. Ito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw, sa anumang akusasyon. Dahil sa tanong na iyon,
nakita nila ang kanilang sarili sa mata ng isang inosenteng bata 2 taong pawisan, na may magulong buhok, na nagsisinungaling. Ang kanilang maruming lihim ay biglang nasinagan ng isang napakaliwanag na ilaw. Tumawa si Marco, isang tawang pilit at walang buhay. "Ah, mainit kasi, anak. At napagod kami sa pagbubuhat ng mga libro. Sige na, umakyat ka na at magbihis." Tumango si Leo at umakyat na sa hagdan. Nang mawala na ang bata sa kanilang paningin, naiwan silang dalawa ni Isabel sa pasilyo. Ang apoy ng pagnanasa ay tuluyan ng namatay, napalitan ng nagyelong takot. Walang yumakap sa isa-isa para sa kumpirmasyon. Tumingin lamang sila sa isa-isa, at sa kanilang mga mata, ang nakikita na lamang nila ay ang kawan nila pakasuklam sa kanilang mga sarili. Ang laro ay tapos na. Hindi na ito nakakapanabik. Hindi na ito isang matamis na pagtakas. Ito ay isang panganib. Isang panganib na muntik nang sumira sa pinakamahalagang bagay sa buhay ni Marco. Isang panganib na napakita kay Isabel kung gaano kababaw at kasakim ang kanilang relasyon. Ang mabita ay hindi na maliliit na guhit lamang. Sila ay mga malalaking lamat na, at alam nilang pareho na isang maling galaw pa, isang maling salita, at ang lahat ng kanilang itinayo ay guguho at madudurog. Ang takot ay isang malamig na kasama sa kama. Pagkatapos nga araw na iyon sa aklatan, ang apoy sa pagitan nina Marco at Isabel ay hindi na muling nagliyab. Napalitan ito ng malamig na abon ng takot at hiya. Ang kanilang mga ninanakaw na sandali ay natapos na. Ang bahay ay muling naging isang malaking espasyo na punong distansa. Ang kanilang makatawan, na dati nahahanap sa isa-isa na parang magnet, ay ngayon ay umiiwas, na parabang ang bawat isa ay may dalang sakit na nakahawa. Ang sesyon ng pagtuturo ay naging mabilis, formal, at walang buhay. Nawala na ang ngatawa. Nawala na ang ngakwentuhan. Tanging ang tuno na lamang ng lapis sa papel at ang pilit na masagot ang maririnig. Si Leo, sa kanyang murang edad, ang unang nakaramdam ng pagbabago. Naramdaman niya ang paglamig ng hangin. Naramdaman niya ang bigat sa mabalikat ng kanyang ama, ang lungkot sa mata ng kanyang tita Isabelle. Ang dating masayang bahay ay muling binalot ng isang uri ng kalungkutang mas malalim pa kaysa sa dati, dahil ito ay isang kalungkutang ipinanganak mula sa isang lihim. At ang mga lihim, gaano man kahusay itago, ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas, madalas sa paraang hindi mo inaasahan. Ang paamin ay hindi dumating sa anyo ng isang sigaw o isang awe. Dumating ito sa anyo ng isang piraso ng papel at mga krayola. Isang gabi, habang tinutulungan ni Isabelle si Leo sa kanyang sining, ang bata ay tahimik na gumuguhit. Sa nakaraang araw, napansin nilang pareho na si Leo ay naging mas tahimik, mas mapaisa. Nang matapos ang bata, buong pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang obra sa kanila. "Papa, Tita Isabel, tingnan niyo po ang ginawa ko." Kinuha ni Marco ang papel. Sa unang tingin, ito ay isang simpleng family portrait. Sa kaliwa, naroon si Marco at Leo, makatabi, parehong nakangiti. Sa kanan, naroon ang isang babae na halatang kinopya mula sa litrato sa sala ang kanyang ina, si Elena, nakangiti rin. Ngunit ang pumukaw sa pansin ni Marco, ang napatigil sa kanyang pahinga, ay ang iginuhit ng bata sa gitna. Sa pagitan ni Marco at ni Elena, inilagay ni Leo si Isabel. Ngunit hindi tulad ng lahat, ang Isabel sa drawing ay hindi nakangiti. Mula sa mata nito, may maguhit na asul na kumakatawan sa maluha. Ang puso ni Marco ay tila dinuro. "Anak," sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. "Ang ganda ng drawing mo. Pero, bakit umiyak si Tita Isabel dito?" Tumingin si Leo kay Isabel, at pagkatapos ay sa kanyang ama, ang kanyang mata ay puno ng isang pag-unawang hindi nababagay sa kanyang edad. "Kasi po papa," sabi niya sa isang mahinang boses. Palagi na siyang malungkot. Hindi na po siya tumatawa. At saka, naalinlangan ang bata, na parabang may sinasabi siyang isang bagay na napakahalaga. "Hindi po siya pwedeng tumabi kay mama, di ba? Bawal po. Kaya po malungkot siya." Ang nga salitang iyon. Ang nga inosenteng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco at Isabel na parang isang punyal. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanilang itinayong kasinungalingan. Nakikita pala ng bata, hindi man niya naiintindihan ng buo, nakikita at nararamdaman niya ang lahat ang kanilang kalungkutan, ang kanilang tensyon, ang kanilang pagkakasala.
Naramdaman niya na si Isabel ay isang bawal na presensya sa tabi nga alaala ng kanyang ina. Nakita ni Marco ang mukha ni Isabel, ito ay maputla, at ang maluha na iginuhi ni Leo ay nagiging totoo na ngayon, tahimik na dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Ang drawing na iyon ay hindi isang simpleng papel. Ito ay isang salamin. Isang salamin na napakita sa kanila kung ano talaga sila. Dalawang makasariling taon na ang ipinababawal na relasyon ay nasisimula ng manakit sa isang batang walang kasalanan. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Leo, hinanap ni Marco si Isabel. Natagpuan niya ito sa sala, sa mismong lugar kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan noong gabing umulan. Nakaupo ito sa dilim, yakap-yakap ang kanyang nga tuhod. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam na ni Isabel kung bakit siya naroon. Nakita niya, Isabel, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay basak, puno en sakit. Nakikita en anak ko, nararamdaman niya. Ang drawing na iyon. Diyos ko, anong ginawa natin? Umupo siya sa kabilang sopa, malayo dito, na parabang ang distansya ay makakapakapagaan sa bigat ng kanilang kasalanan. Kasalanan ko ito, papatuloy niya, ang kanyang nga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Ako ang mas matanda. Ako dapat ang nakakaalam. Naging mahina ako. Naging makasarili. At dinamay kita dito. At ang mas masahol pa, dinamay natin ang anak ko. Umiling si Isabel, habang pinupunasan ang kanyang nga luha. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Marco. Pareho tayong may kasalanan. Alam ko kung anong pinapasok ko, o baka. Hindi ko pala alam. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang nga mata ay punong isang kalungkutang napakalalim. Tama ang drawing niya. Malungkot ako. Malungkot ako dahil alam kong wala itong patutunguhan. Malungkot ako dahil sa tuwing titingin ako kay Leo, nakikita ko ang nanay niya. At alam kong kahit kailan, hindi ako magiging siya. Isa lang akong anino sa bahay na ito. Sa wakas, sinabi na nila ang makatotohanang matagal na nilang iniwasan. Ang kanilang relasyon ay hindi ipinanganak mula sa purong pag-ibig. Ipinanganak ito mula sa kalungkutan ni Marco at sa pangangailangan ni Isabel. Nakita sila sa isang panahong pareho silang mahina, at ginamit nila ang isa-isa upang punan ang ngapuwang sa kanilang ngapuso. Oh! Mayroon silang nararamdaman para sa isa-isa-isang bagay na totoo at malalim. Ngunit ang pundasyon nito ay bulok. Itinayo ito sa isang lugar na hindi para sa kanila. Mahalaga ka sa akin, Isabel, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, masaya ako kapag kasama kita. Ngunit ang kaligayahan kong ito, sinisira nito ang anak ko. At hindi ko kayang mabuhay ng ganon. Tumayo si Isabel. Alam na niya ang dapat gawin. Ito ang tanging paraan. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, ang bawat salita ay parang isang piraso ngang bubok na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi lang sa trabahong ito, kailangan kong umalis sa bahay na ito, sa buhay ninyo. Hindi tumutol si Marco. Paano siya tututol? Alam niyang iyon ang tama. Ito ang sakripisyong kailangan nilang gawin. Hindi para sa kanila, kundi para kay Leo. Lumapit si Marco sa kanya, at sa huling pagkakataon, niyakap niya ito, ngunit ang yakap na ito ay iba na. Wala na ang apoy, wala na ang pagnanasa. Ang yakap na ito ay isang pamamaalam. Puno ito ng panghihinayang, en pasasalamat, at en isang matinding sakit en pagpaparaya. Patawarin mo ako, bulong ni Marco sa kanyang buhok. Patawarin mo rin ako, sagot ni Isabel. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa dibdib ni Marco. Bumitaw sila sa isa-isa. Ang desisyon ay nagawa na. Ang punto NG pagkasira ay na-rating na nila at nalagpasan. Ang gipo-ipo ay uminto na. At sa gitna nga nawasak nitong landas, naiwan silang dalawa, nakatayo, makahiwalay, sa gitna ngang guhong isang paibig na sinubukan nilang itayo sa maling panahon at sa maling lugar. Walang madamdaming pamamaalam. Walang masiga o paiyak na puno nga akusasyon. Ang kanilang pagtatapos ay kasing tahimik ngang kanilang pagsisimula, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi puno ngang pagnanasa, kundi ngang isang malalim at matalas na sakit. Kinabukasan, dumating si Isabel sa bahay ni Marco sa huling pagkakataon. Dala niya ang isang puting sobra, sa loob nito ay ang kanyang formal na pagbibiti. Inabot niya ito kay Marco sa sala,
sa lugar kung saan napakaraming nangyari. Hindi na nila kailangang basahin pa ang nakasulat. Ang kanilang mamata ang naksalita. Sa mamata ni Marco, nakita ni Isabel ang isang pagod na pagtanggap. At sa mamata ni Isabel, nakita ni Marco ang isang basa na panghihinayang. Paalam, Ginoong Marco, sabi ni Isabel, ibinabalik ang formalidad na matagal na nilang winasa, isang huling pagtatangka na magtayo muling pada nagawa sa abo. Salamat sa lahat, tumango si Marco, ang kanyang lalamunan ay tila mayroong isang malaking bato na nakabara. Mag-ingat ka, Isabel. Iyon lamang ang masalitang kaya niyang bikasin. Hindi niya ito pinigilan. Hindi niya ito niyakap. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanot niya ang paalis nito, ang kanyang figura ay paliit ng paliit, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng siyudad. Isang taon na ang nakalipas, sa parehong bintana, pinanot niya itong dumating, isang dalagang nakdala en liwanag. Ngayon, sa parehong bintana, pinapanot niya ang paalis ng liwanag na iyon, at ang kadilimang naiwan ay mas madilim pa kaysa sa dati. Ang masumunod na buwan para kay Marco ay isang paglalakbay sa purgatorio. Ang bahay ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan ngayon ay may pangalan na, may mukha, may amoy. Bawat sulok ng bahay ay may multo ni Isabel. Sa kusina, sa tuwing titingin siya sa ibabaw ng countertop, naalala niya ang lamig ng marmol at ang init ng katawan nito. Sa aklatan, nakikita niya ang anino nila sa sahig sa pagitan ng mga estante. At sa kanyang silid, sa kanyang kama, ang espasyo sa kanyang tabi ay mas malamig, mas malawak kaysa dati. Ang pinakamasakit ay ang matanong ni Leo. Papa, kailan babalik si Tita Isabel? Galit po ba siya sa akin kaya hindi na siya pumupunta? Bawat tanong ay isang saksak sa puso ni Marco. At bawat sagot niya ay isang kasinungalingan. Bushi lang siya, anak. May bago na siyang trabaho. Bawat kasinungalingan ay nadaradat sa bigat na kanyang dinadala, isang paalala ang kanyang kaduwagan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa paalaga kay Leo. Sinubukan niyang maging ang amang nararapat para sa kanyang anak. Ngunit sa gabi, kapa ang buong bahay ay tulog na, at siya na lamang ang gising, doon siya dinadalaw ng mga alaala. Ang mga alaala ng isang pag-ibig na kanyang natikman at pagkatapos ay isinuko. Isang kaligayahang kanyang sinilip, ngunit hindi piniling pasukin. Sa kabilang dako ng siyudad, sinubukan ni Isabel na buuin muli ang kanyang sarili. Tinapos niya ang kanyang pag-aral, nagtapos ng may karangalan, isang patunay na hindi siya tuluyang sinira ng kanyang karanasan. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na publishing house, na papaligiran ng mga libro at salita na dati niyang kanlungan. Sinubukan niyang makipag-date, sinubukang maranasan ang isang normal na paibig na nababagay sa kanyang edad. Ngunit ang karanasan niya kay Marco ay nagiwan ng isang paklat na hindi na mabubura. Nagiwan ito ng isang karunungan na may kasamang pipe. Naging mas maingat na siya, mas mahirap nang basahin ang kanyang puso. Ang kanyang kawalang muwang ay namatay sa loob ng malaking bahay na iyon. Minsan, sa gabi, kapag umulan, napapatiti siya sa bintana at naalala ang isang lalaking may malulungkot na mata at ang unos na kanilang pinaksaluhan. Hindi ito isang pagnanais na bumalik, kundi isang tahimik na pakilala sa isang bahagi ng kanyang buhay na humubog sa kanya, sa sakit man o sa sarap. Si Marco ang kanyang pinakamagandang pagkakamali, ang kanyang pinakamasakit na araw. Ilang taon pa ang lumipas. Ang buhay ay nagpatuloy, gaya ng dapat mangyari. Isang gabi, habang naayos ng malumang libro sa kanyang aklatan, may isang nahulog mula sa isang makapal na nobela. Isang maliit, tuyot na bulaklak na ginawang bookmark. Naalala ni Marco na si Isabel ang naglagay niyon doon. Kinuha niya ang bulaklak. Ang makatalulot nito ay marupok na sa kanyang magadaliri. Isang simbolo ng kanilang pag-ibigan maganda, buhay na buhay sa isang sandali, ngunit hindi itinada ng mamukatkat ng matagal. Tinitigan niya iyon, at sa kanyang isipan, isang tanong ang muling nabuhay, isang tanong na marahil ay habang buhay niyang dadalhin. Pag-ibig nga ba ang tawag doon? O isa lamang iyong matinding pangangailangan ng dalawang taong nalulunod sa kalungkutan, na napanggap na ang isa't isa ang kanilang salbabida? Tama ba ang naging desisyon nila? Ang pagsasakripisyo ba nila ay isang katapangan o isang kaduwagan? Walang sagot. Siguro, may mga kuwento talagang hindi para makaroon ng masayang wakas.
May mga kwentong isinulat para lamang ipaalala sa atin ang komplikasyon ng puso ng tao, ang ngahangganan na ating nilalabak, at ang mamulto ng mga pinili nating landas. At sa katahimikan gabi, sa loob ng malaking bahay, naiwan si Marco, hawa ang isang tuyo na bulaklak, isang lalaking natutong mamahal muli, sa paraan lamang na matutunan din kung paano ito pakawalan.